Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili po tayong nakatayo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayong lahat ay narito po sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin nyo sa katabi nyo, pinagpala ka ng Diyos. At tayong lahat ay nais natin, higit sa lahat,
pagpalain, biyayaan, pagkalooban ng grasya ng Diyos. Amen. Ang gustong pagpalain ng Diyos, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Pasensya na ho kayo, naninibago po ako dito sa aking suot na parang malalaglag ang ulo ko, no? Kaya ako'y medyo tumatabingi. Pero tayo po lahat ay pinagpala dahil ito po'y tinuturing kong Misa de Gracia. Sapagat ang unang misa, lalo na bilang tagapamuno, ito po ang aking unang misang tagapamuno bilang obispo. Walang ibang lugar, siyempre, na dapat ganapin ko ito, kundi sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bahagi tayong lahat sa Misa de Graciang ito. Tayong lahat. At para mamaya si Father Jade na lang ang magsalita, ngayon na ako magpapasalamat. Siyempre, salamat kay Father Jade, Father Robert, Father Jonathan, Father Kim, si Father Chris, emeritus na si Chris, no, na vicar, no, kaya na. At sa lahat din na ating mga kapatid na pari, baka magselo si Father EJ, Father Chris, no. So, at siyempre si Reverend Richard, at sa mga kapatid ko sa Bikaryato at mga kapatid na tumutulong dito sa simbahan ng Quiapo. Salamat sa pagsama sa Misa de Graciang ito. Palakpakan po natin ang mga pari. Kayo na po bahala, Fathers, dito sa simbahan ng Quiapo at sa kamay naman po ni Father Jade ay natitiyak kong ang lahat ay lalong magiging biyaya. At maraming salamat po sa inyong lahat, mga kadeboto, mga kapamilya, mga kalakbay, na sama-sama tayong nagbibigay pugay sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang staff, siyempre, ng ating Quiapo Church, ng Minor Basilica at National Shrine, ang ating Holy Face Sisters, na siyempre ang ating partner, prayer partner sa Sana Sisters, kahit wala na ako sa Quiapo, ako rin po ay maging prayer partners nyo pa rin po at ako'y patuloy nyo pong ipagdasal. At sa lahat ng mga bumubuo, lalo na siyempre ang ating mga ihos del Nazareno, salamat po sa inyong pakikilakbay sa atin. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, hindi mangyayari ang lahat ng gawain dito sa simbahan ng Quiapo kung wala po ang ating mga masisipag, mga bukas puso't bukas palad na tagapaglingkod. Kaya kung may pagkakataon po kayo, pag nasa lubong nyo po sila, na mga naglilingkod dito sa simbahan, ay pasalamatan po ninyo sila. Minsan po, katulad namin mga pari, may mga kahinaan din. Minsan ay nagiging masungit din po kami, napapagod din ang ating mga tagapaglingkod, nagkakamali, pero ang lahat naman po ay higit sa lahat inaalay nila bilang paglilingkod at alay sa poong Nazareno. Kaya palakpakan po natin lahat ng tagapaglingkod dito sa Quiapo. Salamat po sa inyong lahat. Aking binabalik tanawan, kaya't kung mamarapatin po ninyo ay simple at medyo disorganized po ang aking pagninilay. Alam niyo po, kahapon lang ang ordinasyon. Kaya't binabalik tanawan ko lang ang aking ugnayan sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kahapon po ay minabuti at salamat sa ating simbahan, lalo na kay Father Jade, na doon sa Manila Cathedral, nung aking tinanggap ang pagka-obispo, ay nandun po ang bikaryo, ang ating pinakamamahal na imahe na ginagamit natin tuwing traslasyon. At nung pinagmamasdan ko po siya nung gabing iyon, bago ako ordinahan, nung dinala siya sa Manila Cathedral, ay nabukang bibig ko doon sa mga alagad, sa mga ihos na kasakasama, na sa totoo lang ay bibihirang ilabas si bikaryo bukod sa luneta.
Dahil doon lang naman talaga siya dinadala tuwing kapistahan upang maging hudyat ng simula ng prosesyon pabalik dito sa simbahan ng Quiapo. Ngunit nung binabalik tanawan ko po, sabi ko nga sa kanila, alam nyo, kung meron mang isa pang pagkakataon bukod sa nangyari kahapon na nailabas si Bikaryo ng hindi sa luneta, iyon ay nangyari at pinagkaloob din ng panahon ng Diyos. Ngayong taon na ito, pinagdiriwang natin ang yubileo ng taon ng pag-asa. At nangyari yung pagkakataong din yun, inilabas si Bikaryo mula sa Quiapo at ito'y dinala sa Villa San Miguel, kung saan ako ang naroroon nung ipinagdiriwang ang dakilang yubileo nung taong 2000. Ako'y nagpaalam noon kay Obispo Teodoro, buhain, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, at sinabi ko sa kanya, dahil Jubilee year, Great Jubilee year, maaari bang dalhin ang pong Nazareno? At dinahilan ko po noon si Cardinal Sin. Dahil alam niyo po, siya ang aking kasakasama noon sa Villa San Miguel. At nung panahon na yun ay may karamdaman siya. Kaya sabi ko kay Bishop Ted, pwede ho bang pumunta, sumaglit? Hindi pa ho uso noon yung dalaw Nazareno. Hindi pa siya umiikot ho noon. Wala pa yung mga maraming kalyehero na nakikita natin dito sa pahalik na nagpupunta sa iba't ibang mga lugar. Tinangka ko lang at isang inspirasyon lang po yung bagay na yun. Aaminin ko po, bago nung taon na yun, hindi ko masyadong ganun kakilala pa. Hindi katulad ni Father Alex po na talagang debotong-deboto ng pong Nazareno bago pa man siya naging pari. Ako po noon naaminin ko, hindi ko po masyado pa siyang ganun kakilala. Nababalitaan ko siya, at alam ko, mapaghimala siya. Kaya nga nung Jubilee year 2000, nakiusap ako, dumalaw siya. At sabi nga ni Bishop Ted, papayagan kita pero hindi lalagpas ng 24 oras. Magdamag lang niyang dinala doon, pinahintulutan sa Villa San Miguel dahil sabi niya, pag lumagpas ng 24 na oras, magre-revolusyon na sa Quiapo. Dahil pag hindi na siya nakita doon sa pahalik, magwawala ang mga deboto at magagalit sa kanya. Katulad nangyari kahapon din, hindi naman inabot ng 24 na oras. Na namalagi siya, nawala siya saglit, kaya nga kahapon, pinost ko agad, nakauwi na siya. Dahil baka magkaroon ng bagong people power pag hindi inuwi agad si Bikaryo dito. Pero sabi ko nga, nang binabalik tanawan ko yun, at mula po ng taon na yon, mula nung Jubilee year na yon, 25 years ago, na ngayon nagdiriwang din tayo ng Jubilee Year of Hope. Taon-taon ko na pong hinihiram. Sabi ko nga po, hindi pa uso ang dalaw Nazareno. Taon-taon ko na po siyang inaanyayahan kung saan man ako naroroon. At aaminin ko sa inyo, bagamat hinihiram ko siya, pinapapunta ko siya, mangungumpisal po ako, bihira ho akong pumunta dito. Siya ho ang pinapapunta ko sa akin. Kung pumupunta man ako dito, pag may okasyon si Father Mark, dahil siya ang mas madalas dito sa Quiapo nung panahon na iyon. Pero taon-taon, siya ang pinapapunta ko. Pero siguro nga, yun yung unang hakbang, unang kabanata naming dalawa. Pinalapit niya ako ang nagpapapunta, pinapapunta ko siya. Pero siguro gusto niyang sabihin, hindi maaari yan. Hindi maaaring ako lang ang pumupunta. Dapat ikaw ang pumunta sa akin. Kaya nga't pagkatapos ng pagpunta, ako naman ay pinanahan niya dito. Ako na ang dinala niya. Sa loob-loob siguro ng pong Nazareno, ako pinapalabas mo, ako pinapapunta mo, pues ngayon, ikaw ang pumunta dito.
Ikaw ang manahan dito. Ikaw ang lumapit. Hindi lang pumunta sa simbahan ng Quiapo, kundi upang lalo siyang makilala, upang lalong lumalim ang ugnayan. At ito, di po ba, ang paglalakbay ng bawat deboto. Pinalapit tayo, pero kailangan din na tayo'y manahan sa Kanya. Pinananahan niya tayo. At sa 2 kalahating taon, ito po yung naranasan ko dito sa Quiapo. Pinanahan niya ako dito. At di po ba alam natin yan, lagi nating narinig, ang ugat ng salitang tahanan, pinanahan, ay dito niya pinapatahan. At di po ba lahat ng mga deboto, dito tayo lahat nananaghoy. Lagi ko ang sinasabi, kung lahat ng mga luha na umagos dito sa simbahan ng Quiapo ay nanatili, baka bumahanan ng husto. Dahil araw-araw umaagos ang mga luha ng mga deboto dito habang tayo lumalapit at umaharap sa Kanya. Sapagkat ito ang ating tahanan. Hindi lang ito tahanan ni Jesus Nazareno, ito'y tahanan ng bawat Pilipino. Pinananahan niya tayo. At ito yung ating patuloy na ipagdasal sa isa't isa, na patuloy tayong manahan sa Kanyang puso, manahan sa Kanyang grasya at awa. Mga kadeboto, hindi lang sapat na tayo'y lumapit, tayo'y dapat manahan kay Jesus Nazareno. Kailangan manahan siya sa ating puso, manahan tayo sa Kanyang puso upang magkaroon ng tunay na pagbabago. Para kung sirang plaka, kanina na maalam na uli siya, bumaba na uli, nagparamdam na naman sa akin ang pusa ng Nazareno. At sabi ko sa inyo, hindi tayo katulad ng pusa, na lapit ng lapit pero walang pagbabago. O baka nga bumago pa yung pusa, baka nagdadasal muna yan bago kainin yung daga. Dahil lumapit siya sa Nazareno. Pero tayo dapat, pag lumalapit tayo sa Kanya, nananahan tayo sa Kanya. Pinalapit, pinanahan. Ngunit ngayon dumating ng yugto, kung kailan naman gusto ko nang nananahan dito, ang gusto naman ngayon ng Poong Nazareno, isugo ako. Pagkatapos palapitin, pagkatapos panahanin, ngayon naman ako'y pinapasugo niya. Sapagkat ang tunay ding deboto ay nagiging disipulo. Sinusugo tayong lahat. Hindi sapat na tayo'y nagdadasal, tayo'y namamanata, tayo'y nagpuprosesyon. Tayo ay tinatawag maging mukha ng grasya sa ating kapwa. Tayong lahat ay sinusugo ng Poong Nazareno. Pagkatapos natin manahan dito sa Kanyang simbahan, pagkatapos magsimba, magdasal, tayo'y sinusugo upang maging liwanag at asin ng mundo. Kaya't mga kapatid, sa misang ito, sa Misa de Graciang ito pong aking naging karanasan sa Kanya. At hindi po ito nagtatapos ngayong mga sandaling ito. Sapagkat alam ko, patuloy ang aking ugnayan katulad ng bawat isa sa inyo sa Kanya, na tayo'y pinalalapit, pinananahan, at pinasusugo ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya't samahan po ninyo kong magdasal. Mahal na Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pagkakataong mapalapit sa inyo, sa pagkakataong manahan sa inyo, at ngayon naman sa pagkakataong isugo ninyo. Kaming lahat, binubuksan namin ang aming puso, sapagkat sa ganang amin, kulang ang aming pananampalataya, kulang ang aming lakas. Kailangan namin ang iyong grasya
at awa. Kaya nga't sa tuwing lumalapit kami sa iyo, punuin niyo po kami ng iyong lunas at lakas upang lalo ka naming maparangalan, lalo ka naming mapakilala, lalo ka naming maipadama sa aming kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng iyong awa at tulong. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.